dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sino mang tao'y huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumaldumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa, ayon sa lahi, at ipinamamanhik niya sa kanya na palabasin sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumu ng mga anak. At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito, humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal at ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan niya. At siya'y lumura at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata! Sa makatwid bagay, mabuksan. At nangabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kanyang dila. At siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin. Ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay. Kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi at pinapagsasalita ang mga pipi. Nabuo na po natin ang chapter 7 ng Aklat ni Marcos at bilang ngayon po ay araw ng Biyernes, sa araw po ng Lunes, kung loloobin ng pong may kapal, tayo po'y muling mauupo at ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ng Aklat ni Marcos. Pero doon sa ating mga bagong mga taga-subaybay, baka kung hindi ninyo labis na nauunawaan o lubos na nauunawaan itong ating ginagawa. Tuwing sumasapit po ang alas 8 ng gabi dito po sa UN Television, isang bagay po ang aming pinasimulan, ang pagbibigay ng pansin at panahon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ipag-anyaya po ninyo kung sakasakali ay meron pong ngayon lamang nakatunghay nitong ating palatuntunan. Sa mga darating na pagkakataon, uulitin po natin yung lahat ng ating mga aklat na binasa. Pero tatapusin muna ho natin yung kabuuan ng bagong tipan
Natapos po natin isang aklat pa lamang, yung aklat ni Mateo. At nandito na po tayo ngayon sa aklat ni Marcos. Natapos na nga natin ang chapter 7. At kung sakaling dito po sa binasa natin sa chapter 7, meron kayong hindi masyadong nauunawaan, sana po ay huwag kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa linya ng ating telepono sa palatuntunang Ang Dating Daan at ng palatuntunan pong Itanong Mo Kay Soriano ni Brother Eli Soriano. Para nang sa ganun ay mapag-usapan at atin naman pong malaman yung ibang mga bagay na gusto nating maliwanagan sa mga binabasa nating talata sa banal na kasulatan. Hanggang sa Lunes po, sana huwag kayong mawawala. Magsalo-salo tayo mga kasambahay dito po sa UN Television. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.